Welcome back to Kuya Wel's Vlog! So, we are here again. I'm Kuya Wel. Anong Kuya Mark? Yeah, at for today's video, isa na naman katanungan ang sasagutin natin na Nagmula kay Marites Manayan 9910. Yes, thank you so much, Miss Marites. Mag-Maritesan tayo ngayon dito. Ano ba yung concern ni Miss Marites? Ayan, ito ang Marites namin sa inyo. Kailangan ba talaga ng 3,000 dirhams na show money sa airport Dubai? Okay, so ito, dati talagang anong nangyayari, tayo lahat para nag-freak out, kailangan daw ng 3,000, ganyan-ganyan. So, ang 3,000 dirhams is hindi siya kailangan sa pag-process ng visa. So, kailangan lang is passport and photo na white background kung pag-process ng tourist visa mo. Ang 3,000 is parang pag nasa Pilipinas ka, parang mga 50,000 pesos ata to. Oo, parang ganun. So, ngayon, kadalasan, alam mo bang hindi hinahanap madalas ngayon doon sa Pilipinas or kahit sa ang bansa, like for example, nanggaling sila sa Saudi, nanggaling sila sa Hong Kong, hindi hinahanap. Pero lately, syempre ini-implement pa lang kasi nila to eh. So ngayon, may nag-trending kasi na video ngayon doon sa Abu Dhabi. So sa Abu Dhabi, ang daming mga na-offload daw or nandun na sila sa loob ng immigration ng airport. Like for example, ikaw nanggaling ka sa Pilipinas, nakarating ka na dito, nagamit mo na yung ticket mo, so akala mo okay na from there, pero pagbaba mo dito sa Abu Dhabi immigration, hinahanap ngayon yung pera. Hinahanap yung 3,000 dirhams. Hinahanap yung 3,000. So, parang hindi 3,000 dirhams, parang 3,500 dirhams. Oo, parang ganun. Per head yun. At it's either credit card, it's either nasa bank, papa-open sa'yo, or cash. So, depende yun. Pero, kahit naman hindi hanapin yung 3,000 dirhams, kailangan ready ka at meron ka pa rin. O meron kang panggastos. Oo, kasi ang hirap naman na pupunta ka dito, wala ka. Yun kadalasan yung mga ino-offload din ni immigration sa atin. Kasi nga, una-una, pupunta ka dito, hindi ka pala capable mag-tourist, di ba? So, kaya nga tourist, magbabakasyon ka, may pera ka. Yes, may magbabakasyon. Or else, let's say, doon tayo sa totoong nag-tourist dito, naghanap ng trabaho. Kaya nga pagkatapos, yun yung sinasabi natin nakaraan na nabash-bash pa tayo. Ikaw, na nag-tourist, sinasabi namin na bawal ang tourist maghanap ng trabaho. Normal dito sa United Arab Emirates maghanap ng trabaho ang mga tourist. Kasi nga naman, pag naka-tourist ka, bigyan ka ng trabaho, bibigyan ka naman din ng employment visa. Pero bawal yun sa mata ng Pilipinas. Kaya nga kadalasan ngayon, o kunyari mo ikaw, let's say na lang may working visa ka, binilo pa yung working visa mo, o working visa pa rin yun still, pero tingin mo, bine-verify ni consulate. Di ba hindi? Hindi. Lalo na pag wala kang WPS. O di ba? Lalo na pag wala kang WPS. Kasi nga, ayaw nila noon, ayaw nila ng working visa na hindi legal na pumasok dito sa United Arab Emirates or else binili mo lang yung visa. So sa mata ng Pilipinas, hindi siya legal. So kailan ba nagiging legal ang mga tourist visa na pumunta dito sa United Arab Emirates? Kailan siya nagiging legal para masabing isa na siyang OFW? Pag naka-verify na yung contract niya, tsaka meron na siyang OWA. OEC PIDOS. So, ulitin natin, tourist visa na naghahanap ng trabaho dito is bawal, pero normal dito sa United Arab Emirates, nagiging legal pag nakakuha ng OWA OEC PIDOS pag na-verify na ang iyong contract. Yes. So, hindi ka matatawag na isang hero, na isang OFW pag wala kang OEC, which is Overseas Employment Certificate. So, kaya nga iniiwasan. Di ba ang mga tanong agad doon sa immigration sa atin? Ano gagawin mo sa UAE? Yung iba, meron ng employment visa agad. Employment visa na pupunta dito, hindi pa rin makapunta dito kasi wala pa rin OWA o ECPDOS. So, it means, parang sinasabi nila, hindi ka pa legal, hindi pa dumaan sa verification ng contract mo, so hindi ka pa makapunta. Oo. Di ba? So kaya nga, pag meron kang OEC sa immigration, wala nang tanong-tanong, titingnan lang nila yung OEC mo. O sige, pasok ko na sa immigration. Yeah, so lang kadali. Tingin mo, hinahanapan din ng 3,000 dirhams yung mga naka-employment? Actually, minsan hinahanap, minsan hindi. Pero most of the time, I think employment is hindi. Pero kasi may trabaho ka na sa UAE. Pero pag tourist visa talagang sila hinahanapan. Let's say hindi ka hanapan, swerte ka, pero mali mo mag-random checking, di ba? Sa bagay. So, yun yung hirap. Saka, in the future, ngayon kasi ini-implement pa lang yan. So, unti-unti, ngayon si Abu Dhabi. Dito kasi sa UAE, bago dito. Kung hindi natin masasabi ngayon, let's say, hindi kayo hinanapan. Kaya, ang nangyayari, kahit nga doon nag-A to A, hinahanapan.
Sa Abu Dhabi. Oo. So, kung for example, sa Abu Dhabi pa lang, sa Dubai hindi pa. In the future, maybe after a month, hahanapan din yun dyan sa lahat ng airport. At in the future, pag nalaman niya ng immigration sa Pinas, hahanapan din yung bago ka makalabas sa hahanapan. Kasi nga, hindi pwedeng mai-stuck ka mapupunta dito. Pag na-stuck ka na, ibabalik ka ulit, di ba? So, mas okay na ready tayo. Ready talaga. Meron tayong na-interview before na galing ata ng Saudi, tapos sinanap ang 3,000. 3,000. Yeah. Yun nga. So, mas okay na ready tayo na meron kang 3,000 na hindi mo na kailangan itanong kung kanino man na kailangan by 3,000. Kailangan talaga may pera ka. Kaso nga syempre, namumblema yung mga tao na iba na parang what if? Hindi nga hinanapan. Ano to? Gusto nila makakita na may CCC. Hindi nyo po sinabi. Still, that's immigration requirements na kailangan meron kang panggastos dito sa United Arab Emirates. At alam mo ba? Ano? Nagigpit din si immigration sa mga nag-overstay dito sa United Arab Emirates. So, kunyari mo naka-tourist visa ka, 1 day overstay ka lang, ma-abscond ka agad. Oh, bilis no? Ganun na ngayon. Dati okay lang, pero ngayon sobrang humihigpit sila. Siguro dahil malapit na amnesty. So, syempre, parang weird. Tutulungan din nila yung mga kuwan para mapalabas, mapauwi. So, madami magiging record nun. Pero still, mas okay. Actually, maganda yung record ng mga Filipino dito sa UAE. Kasi, madalang din naman sa UAE yung talaga nag-overstay. Kasi nag-aano agad sila. Takot. Saka mababait yung mga Filipino din dito. Gusto nila. Pero hindi talaga may iwasan na nag-overstay kasi unang-una dyan yung financial. Hindi parang kulang pa yung pera nila. Oo. So, ang hirap-hirap no na pupunta ka dito, talagang lakas lang ng loob, wala kang pera, wala kang bala. Pag nag-overstay ka, wala ka naman. Kahit kaibigan mo kadalasan, pag overstay ka, walang tutulong sa'yo. Ang hirap. So, ako, naranasan ko yun dati, parang lahat minessage ko, kasi dati malapit na mag-overstay, minessage ko. Sabi ko kahit 100 lang, parang ang hirap po lang nagpapahiram sa'yo. So, parang maawa ka na lang sa sarili mo. Hanggang matanggap mo na lang na, sige, overstay na ako, okay na. So, ganito na lang ako, maghahanap ako ng trabaho kahit overstay, which is mali, pero wala silang option. So, yun lang, let us be prepared, Miss Marites, na kung pupunta ka dito, magtutourist ka, magdala ka na lang ng pera para sa immigration, may ipakita ka. Kahit sabihin na madalas hindi hinahanap, pero still, you need to be prepared, no? Tsaka hindi pwedeng kulang ha. Kung 3,000 or 3,500 yung hinahanap, kailangan sakto. Kumbaga, kailangan magpasobra ka pa. Yeah. Huwag lang kulang. Kasi hindi ka pa rin mapapasukin. Yeah, kung hinanap sa'yo, meron kang 2,500, kulang ka pa ng 500, wala. Balik ka. Di ba, ang gastos nung kasi papauwiin ka pa, magbubook ka pa ulit ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So parang better kaysa umuwi ka ng Pilipinas, may pera ka. Di ba? So yun lang at sige, babalitaan pa namin kayo, Miss Marte, susunod sa mga mababalitaan din namin ng mga kumakalat ng mga balita, lalo na dyan sa TikTok. Ang dami dyan sa TikTok. Na hold daw. Pero most of the time, ibang lahi naman daw yung nandun. Kasi sa Pilipino daw, talagang yung mga requirements kasi talagang meron muna sila bago mangyari. Pero still, as we are telling you guys, mas okay na prepared tayo para walang problema, di ba? Kasi lagi nyo isipin, lahat ng problema, yung katanungan mo, bigyan na lang natin ng solusyon. Let's go back to basic. Ano ang problema niya? Kailangan daw ba na 3,000? Ano ang sagot? Kailangan, meron talaga. Kailangan, prepared ka kahit anong mangyari. Okay? So, yun na po, Miss Marites. And thank you so much for watching. At sana makarating kayo dito sa United Arab Emirates ng matiwasay at smooth lang. Yes. Yeah. So, see you here in UAE.